balita na nakatutulong pa. Yung member ng team namin na nagpo-produce ng produkto na to are composed of different type of person. So we have hearing impaired, crippled. Yun yung kakaiba doon sa produkto namin kasi every part has a story na sino yung gumagawa. Mga produktong maingat na hinabi ng pinagpalang mga kamay. Yun yung kakaiba doon sa produkto namin kasi every part has a story, sino yung gumagawa. Meron siyang personal attachment sa produkto. Mga kwento sa likod ng bawat produktong gawa ng handcrafted by Harls. Ating alamin, ito po si Paring Ray Langit. Ang kanyang ambisyong yumaman ang nagtulak kay Harley Dave Beltran para itatag ang Handcrafted by Harls. Ito po ang inyong kasangga, JR Langit. Walang pagsisisi si Harley sa pasyan nitong talikuran ang naunang ambisyong yumaman at makagawa ng sariling brand ng bag. Pero nagbago ang ambisyong ito nang makilala niya si Ronald, isang kababayan na mayroong kapansanan. Pinaka-objectives ko noong una, gagawa ako ng bag. Gusto kong yumaman. Gusto kong umangat by doing this bags. Gusto ko mag-set up ng isang industrial style ng paggawa ng bag. Pero nung dumating si Ronald, na isang Sunday na dumaan siya dito sa village namin, in-approach ko na baka gusto mong magtrabaho. Meron akong ginagawa na ganito. Kaya. So si Ronald pumasok sa amin and then nakita ko yung interest niya na natuto. Nagbago yung si Ronald ang naging turning point ko na parang na-fall ako into sa advocacy na I want to employ people like them. Parang nawala yung vision ko na gusto kong yumaman or something ganun. So, naging social entrepreneur ang tinahak ko na landas. So, until one morning, yung isang kapitbahay ko naman na member dun sa isang church na in-approach niya ako na meron silang mga hearing impaired na mga students na church member na walang trabaho. So ako, that time, hindi naman ganun kalaki yung kinikita natin. So every weekend market lang tayo nagtitinda. So kung ano yung sales, ano yung naabot, yun din lang din self-sustaining yung flow. Sa ngayon, malaki na ang pagbabago sa pananaw ni Harley pagdating sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. One day, dumating sila, may dumating na 3. So, sabi ko, hindi ko alam kung anong trabaho na may bibigay ko. So, yun naman, binabalance. So, binigyan ka ng responsibilidad, bibigyan ka din ni Lord ng solusyon. So, dun siya nag-start hanggang nagkaroon ako na ngayong 4 hearing impaired. So, yung direction ko is social enterprise. Yes, we have to consider the number kasi how can I sustain if I'm not wise when it comes to number. So what are we practicing right now is to have sustainability. Kikita ng konti, bibili ng materyales, may punta ng sahod sa tao, balance lang. Gawa sa leather materials ang mga produkto ng Handcrafted by Harls. We make leather bags, slippers, wallets, anything na made of leather. Meron din kaming mga wall clock, purse, belt, and bike accessories. So yun isa sa mga produkto na ginagawa ni Harls. Prime material na ginagamit namin is leather. Nag-incorporate din ako ng mga ibang indigenous materials like yung tikog from Leyte, and then gumagamit tayo ng denim na leather. So ini-incorporate natin yun para i-produce into something, into a bag. Mas gumagawa din tayo ng purong all leather bags, mga ganun. Paingat itong sinabi sa pamagitan ng kamay at mga special na tao ang gumagawa nito. Advantage ko siguro sa tawagin sa produkto namin. Una, is handmade, genuine leather, and meron tayong social impact. Yung mga nagpo-produce, yung member ng team namin na nagpo-produce ng produkto na to are composed of different type of person. So we have hearing impaired and then crippled. Yun yung kakaiba doon sa produkto namin kasi every bag has a story na sino yung gumagawa. Parang every time na nakikita ko na mag-display ako, may magic dun sa
sa bag. Siguro it's because of the people behind that bag. Si Ronald, may focus kasi sila eh. Kailangan talagang turo mo kung ano yung gusto mong gawin para ma-apply nila. But the definite naman, mabilis sila matuto kasi marunong sila magbasa eh. So ako, hindi ako fluent sa sign language. But surprisingly, nakaka-connect ako sa kanila. I don't know why. Siguro sa gesture lang ng mukha ko or naiintindihan nila. Tapos nakakapasa din naman. So sinusulat ko sa whiteboard. Tapos kung ano yung instruction ko na gagawin, ay naka-apply, nagagawa. Mahigit sa 15 taon ng pilay si Ronald. Si Ronald ang unang special na manggagawa ng Handcrafted by Harls. Akala ko nga nagloloko lang siya nung time na yun eh. Kasi nag-iikot ako dito, nagbabay-bay ako, inalok niya ako ng trabaho. Sabi ko, sige, kasi ayoko nang mangingi. Sinubukan ko, yun. Eh, totoo pala, yun, nagtuloy-tuloy na yung pasok ko sa kanila. Sa bawat paghabi ng balat para sa ginagawa niyang bag, ay kaakibat ang pasasalamat ni Ronald sa mga nakatulong sa kanya. Bukod sa kanila, sa mga taong tumulong din sa akin nun, sa pamilya ko, siyempre. Tsaka higit sila sa Diyos, kahit ganitong nangyari sa akin, buhay pa rin ako. Sa kauna-unahang pagkakataon naman ay may nagbigay ng pagkakataon kay John Carlo, isang PPN na makapagtrabaho. Nakafocus ang kanyang attention sa pananahi ng bag. Madali lang daw. Dati before, mahirap sa kanya, pero nasanay na po siyang manahi. Tinulungan po siya ng mga hiring na kasama niya sa work. Ngayon, masaya daw po siya dahil nakakagawa po siya ng bag. Naintindihan daw po niya na ngayon kung paano gumawa ng bag. Lahat daw na experience niya at natutunan niya, madali naman daw pala po. Isa sa pinagkakaabalahan ngayon ni John Carlo ay ang paggawa ng bag na para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Papasalamat ako sa maraming tao na tumulong sa akin. May mga kaibigan kami na alam ko hindi nila kailangan ng bag pero nag-order sila ng bag. Marami sila kung i-mention ko pa kung sino. So, ay, alam nila yun. And then, salamat. Kikita niyo po kami every Sunday sa Makati, sa Legazpi Sunday Market, Weekend Market. And then sa Makati Avenue Mall, sa ground floor, nandun po yung mga products namin naka-display. And then dun sa Facebook page namin sa Handcrafted by Harls, nagpo-post kami ng mga kung saan kami nagpipila. Sadyang may mga hulog ng langit sa mga nangangailangan tulad ng Handcrafted by Harls. Sadyang walang kapantay ang kasiyahan ng nakakatulong kaysa pag-angat na pangsarili lamang. Saan mo naibigin nyo ang isang espesyal na pagkatanghal ng aming palatuntunan? Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalaparipon ni Raysan Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasanggabo ang langit.